At inyong alalahanin ng aming tanggapin ang kasunduan mula sa mga anak ni Israel na nagtatagubilin sa kanila. Huwag kayong sumamba maliban sa ala at maging mabuti sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anakan at sa mga ulila at sa mga duka at mangusap ng mabuting salita sa mga tao at magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng saka kawang gawa. Ngunit pagkaraan kayo ay nagsitalikod maliban sa mga mangilan-ngilan sa inyo at kayo ay tumatanggi. At inyong alalahanin ng aming tanggapin ang inyong kasunduan na nag-uutos sa inyo na huwag kayong magpadanak ng inyong dugo at huwag ninyong itaboy ang inyong mga sariling mga mamamayan mula sa inyong mga pamamahay. At ito ay inyong pinagtibay habang ito ay inyong sinasaksihan. Subalit pagkaraan kayo yaong mga pumapatay sa inyong mga sariling mamamayan at nagtataboy sa isang pangkat na kabilang sa inyong mga sariling mamamayan mula sa kanilang mga pamamahay. Kayo ay nakikipagtulungan sa kanilang mga kaaway laban sa kanila sa mga gawaing makasalanan at paglabag. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, sila ay inyong ipinagtutubos, bagaman ang pagtaboy sa kanila ay ipinagbawal sa inyo. Kung gayon, kayo ba ay naniniwala sa ilang bahagi ng aklat at di naniniwala naman sa ibang bahagi? Kaya, ano nga ba ang dapat maging kabayaran ng sino man sa inyo na gumagawa niyon maliban ang kahihiyan sa buhay sa mundo? At sa araw ng pagkabuhay na muli, sila ay ihaharap sa napakatinding parusa at walang hindi nababatid ang ala sa anumang inyong ginagawa. Sila yaong mga binili ang buhay sa mundong ito kapalit ng halaga ng kaligtasan para sa kabilang buhay. Kaya ang parusa ay hindi pagkakaanin para sa kanila at sila ay hindi matutulungan. At katiyakan, aming ipinagkaloob kay Moses ang kasulatan, ang Torah, at aming isinunod pagkaraan niya ang mga sugo, at aming ipinagkaloob kay Jesus na anak ni Maria ang mga malilinaw na katibayan o himala, at siya ay aming pinatatag ng banal na Espiritu. Ngunit hindi nga ba sa tuwing may dumarating na isang sugo sa inyo na hindi kinalugdan ng inyong mga sarili, kayo ay naging lubhang mapagmalaki? Kaya ang ibang pangkat ng sugo ay inyong itinakwil at ang ibang pangkat ay inyong pinagpapatay. Sila ay nagsasabi, ang aming mga puso ay nababalutan, hindi makaunawa ng mensahe. Subalit ang katotohanan, sila ay isinumpa ng ala nang dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Sadyang napakaliit
nitong kanilang pinaniniwalaan. At nang dumating sa kanila ang isang aklat, ang Quran mula sa Allah, na nagpapatunay sa anumang nasa kanila, ang Torah at Injil. Bagaman noong una pa man ay kanilang batid na ang pagdating ng huling sugo, sila ay lagi nang nagsusumamo para sa tagumpay laban sa mga di naniniwala. Subalit, nang dumating sa kanila ang anumang kanilang nakilala, si Muhammad bilang sugo, sila ay hindi naniwala rito. Kaya ang sumpa ng Allah ay nasa mga di naniniwala. Sadyang napakasama ng ano pa mang kanilang ipinagbili o ipinagpalit sa kanilang mga sarili, na kanilang nagkagawang di paniwalaan ang anumang ipinahayag ng Allah. Sanhi ng kanilang masidhing pangangalit na ang biyaya ng Allah ay ibaba o igawad sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin. Kaya sila ay nagsibalik ng may tinamong sunod-sunod na puot ng Allah. At para sa mga di naniniwala, sa kanila ay isang nakahihiyang parusa. At kapag sinasabi sa kanila, sa mga Hudyo, maniwala kayo sa anumang ipinahayag ng Allah, sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala lamang sa manumang ipinahayag sa amin. At sila ay hindi naniwala sa anumang dumating pagkaraan nito, samantalang ito ang katotohanang nagpapatunay sa anumang kasulatang nasa kanila. Sabihin kung gayon, bakit ninyo pinagpapatay ang mga propeta ng Allah noon kung tunay nga kayo ay mga naniniwala? At katiyakang si Moses ay dumating sa inyo na may dalang malilinaw na katibayan. Subalit, inyong kinuha at itinuring ang baka bilang inyong Diyos pagkaraan niyon, at kayo ay naging mga mapagawa ng kamalian. At inyong alalahanin ng aming tanggapin ang inyong kasunduan, at aming itinaas ang bundok ng Sinai sa inyong itaas na nagsasabing, inyong tanggapin ang anumang aming ipinagkaloob sa inyo ng may katatagan o lakas, at kayo'y makinig. Ngunit sa halip, sila ay nagsabi, kami ay nakakarinig at kami ay sumusuway. At ang kanilang puso ay tuluyang nahumaling sa pagsamba sa baka, sanhi ng kanilang kawalan ng paniniwala. Sabihin, napakasama ng anumang ipinag-uutos ng inyong pananampalataya sa inyo kung tunay ngang kayo ay mga naniniwala. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang tahanan ng kabilang buhay, kapiling ng Allah, ay tanging inilaan para sa inyo at hindi inilaan para sa ibang tao, magkagayon, inyong asamin ang kamatayan kung tunay ang kayo ay makatotohanan. Ngunit kailanman ito ay hindi nila aasamin, sanhi ng anumang kasalanang ginawa ng kanilang mga kamay, at ganap na nababatid ng Allah ang mga mapagawa ng kamalian.
katiyakan, matatagpuan mo na sila ang pinakasakim na tao sa buhay. Higit ang kasakiman kaysa sa mga musyrik. Ang isa sa kanila ay nagkahangad na siya ay pagkalooban ng 1,000 taong buhay. Subalit, ito ay hindi makapagpapalayo sa kanya kamuntiman mula sa parusa na siya ay binigyan ng gayong haba ng buhay. Ang ala ay lubos na nakakikita sa anumang kanilang ginagawa.